Torni bueno, low and beyond. Learn the law, know your rights. Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang isang issue tungkol sa kaso ng BGC Boys. At ginawa nating mas madaling intindihin ang mga technical na terminology na legal para sa mas malinaw na talakayan dito po sa aking YouTube channel na Atty. Bueno The Law and Beyond. Alamin po natin ang katotohanan sa likod ng recantation. Yung recantation, yan yung pagbawi ng testigo sa kanyang mga naunang pahayag o testimonya. Ang ating paksa ay tungkol sa flood control scandal at ang mga BGC boys nga. Ito yung mga taga-public works and highways na mga district engineers na siyang kumontrol sa ating flood control funds, allegedly. So, ano ang ibig sabihin ng recantation? Ito po ang ating ipaliliwanag. Sa mata po ng batas, ang recantation ay ang formal na pagbawi ng isang testigo sa kanyang naunang sinabi sa ilalim ng sinumpaang salaysay. Ayon po sa ating Korte Suprema, sa isa sa mga desisyon na kanilang tinalakay, sa isang kasong kanilang dinesisyonan, ang pagbawi ay laging kahina-hinala. Madalas kasing iniisip ng mga judge na ang testigo ay tinakot, binayaran, o na-pressure, kaya niya binabawi ang kanyang sinabi. Alam niyo po ba na ang unang salita ang mas matimbang? Mas pinapaboran po ng ating batas ang unang testimonya. Yung itinuro ang mga sangkot na opisyal kaysa sa pangalawang pahayag, yung pagbawi ng testimonya. Lalo na kung ang unang salaysay at detalyado at nasuportahan na ng mga ebidensya katulad ng mga ledger, katulad ng pagsasauli ng mga ninakaw na salapi. Ngayon pag-usapan natin yung pinakabagong balita tungkol dito kay Henry Alcantara, na isang district engineer dati ng DPWH at umaharap bilang isa sa mga pangunahing testigo dito sa flood control mess na to. Alam niyo po, nitong mga nakarang araw, nagkaroon ng gulo sa balita tungkol kay dating district engineer Henry Alcantara. May mga ugong, mga sabi-sabi na galing sa kampo ni Alcantara. May mga ulat kasi na nagsabing nagpasa na po siya ng counter affidavit kung saan itinanggi niya ang suhulan at sinabing wala siyang direktang kinalaman sa kickbacks. Kung totoo to, parang binaon niya yung sarili niya sa putikan. Nagsoli ka na nga ng mga kickbacks ninyo tapos ngayon titatanggi mo. Grabe itong tayo. Sino man nag-advise sa inyo yan ay ipapahama ka ng gusto. So, siyempre, sasagot ang DOJ, di ba? Nilinaw ng DOJ, ng Department of Justice, na wala silang opisyal na natatanggap na pagbawi mula kay Henry Alcantara. Ang restitusyon o pagbabalik ng pera noong 2025, yung binalik na pera ni Alcantara, yung 181 million pesos, binalik sa gobyerno. Alam niyo po sa batas, kapag binalik mo yung pera, parang inamin mo na rin na may nangyaring mali, may nangyaring illegal, may nangyaring nakawan. Kaya kahit bawiin mo yung mga salita mo dati, Mr. Alcantara, mahihirapan ka ng ipaliwanag kung bakit mo binalik ang ganoong kalaking halaga kung wala kang ginawang kasalanan.
Isang galing 181 million. Mapapahama ka lalo, bata. No? Ngayon, tingnan natin, ano ang mangyayari kapag binawi ng testigo ang kanyang mga testimonya. Ganito yan. Kung formal ng tatalikod ang mga BGC boys katulad ni Alcantara at ni Bryce Hernandez, ito ang mga legal na epekto. Mawawala yung proteksyon na ipinangako sa kanila ng DOJ kung meron man. Mawawalan sila ng state witness status, ibig sabihin, pwede na silang kasuhan o ipakulong kasama ng mga kasabwat nilang mga politiko at mga contractors. Pangalawa, pwede silang makulong ng 6 hanggang 10 taon dahil sa pagsisinungaling sa ilalim ng kanilang sinumpaang salaysay. Hindi porket umatras ka o hindi porket umatras ang testigo ay absuelto na ang mga senador o kongresista. Huwag muna kayong magpiesta. Gagamitin ng gobyerno ang iba pang ebidensya. Gaya ng, number 1, nakakuha na tayo nito. Bank records. Ang mga record ng casino transactions. Grabe, 1 billion yan. Yung mga nakuhang records na yan sa Philippine Gaming Corporation. Paano mo itatanggi ngayon yan? Pangalawa, no? Yung physical audit. Yung mga ebidensya na ang mga proyekto ay ghost o hindi talaga ginawa ng mga hinayupak na to. Madami kayong problemang kakaharapin kapag nagbawi kayo ng inyong mga testimonya. Patibong yan sa inyo ng mga baka galit sa inyo yung mga nag-advise. Alam niyo po, ang kaso ng BGC Boys ay nagtuturo sa atin na ang hustisya ay hindi lang nakadepende sa sabi-sabi. Kahit subukan ni Henry Alcantara na magbago ng kwento, nahuli na siya sa tinatawag nating credibility trap. Hindi mo na pwedeng bawiin ang tunog ng kampana kapag napatunog na to nung kampanero. Narinig na lahat eh. Ang kampana, ang lakas ng tunog niyan. Dahil nakasulat na sa mga bank records at report ng COA, Commission on Audit, ang mga transaksyon. Kahit tumahimik o magsinungaling ang testigo, ang mga dokumentong nakuha ng ating mga investigador at mga ahensya ng gobyerno ang magpapatuloy ng laban. Alam niyo po, yung pagbawi ng salita ay isang marupok na palangga. Kapag ang katotohanan ay may matibay na ebidensya, kagaya ng binalik nilang pera, kagaya ng mga bank records, ang pagsisinungaling ng testigo sa uli ay hindi na po makakapagligtas sa kanya o sa mga kasabwat niyang mga mandarambong. So, yan po ang ating maiksing paliwanag tungkol sa potensyal na pagbawi ng mga sinumpang salaysay ng mga umaaktong testigo pabor sa ating gobyerno, ngunit mukhang may sabi-sabing sila ay nagrecant na ng kanilang mga testimonya. Hanggang dito na lamang po, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.